Ngayong hapon, concert producer, may kakaibang gig. Mga biktima raw niya, kumanta na. Nagpunta na kami sa management ng mga artists. Wala pala siyang down payment na ginawa. Wannabe online ads ng bubudol ng mga legit buyer. Nanonood lang naman ako ng mga videos. May lumabas na ad sa akin, yung dashcam. Ang look, very legit. Ibinayad na pera sa online promo, diretso pala sa bulsa ng manluloko. Hindi po ako makatulog ng ilang araw kasi hindi po akin yung pera. Mahirap talagang magtiwala ngayon sa dami ng mga manluloko. Kaya mag-ingat sa mga mapang-abuso. Mag-ingat sa mga maruming maglaro. Dapat laging budol alert. Masarap kumain sa mga restaurant, lalo na kung may extra pang tugtugan ng mga sikat na banda. Pero walang kamalay-malay ang mga may-ari ng restaurant na dyan pala magsisimula ang pambubudol sa kanila. Brian, ikwento. Iba rin ang utak ng producer na to, Lucci. Tatlo ang nabudol nito. Yung bar owner, yung bumili ng ticket, at saka yung mismong banda. Pati banda, ha? Oo, kasi magpapanggap itong producer na kaya raw kunin yung mga sikat na banda. Sikat talaga, ha? Oo, ngayon, sikat ito ngayon, yung Cup of Joe, at saka yung isang artista na si Arthur Neri. Kaso, maglalakong para raw bula itong producer. Kaya galit yung banda, galit yung bumili ng ticket, at kawawa ang bar owner. Tugtugan, kantsawan, at halakhakan. Yan ang halos gabi-gabing eksena sa Silim Bar and Kitchen sa Calamba, Laguna. May mga dumarayo pa nga mula sa malalayong lugar. Mapanood lang ang ilan sa mga paborito nilang banda. Business as usual para sa owners ng bar na sina Carlo, Kurt at Steven. Maswerte pa nga, lalo't kaliwat ka ng gigs pa ang nakalinya sa mga susunod na buwan. Nung nakita namin na parang nakakapagdala kami ng mga big bands, so parang maganda for Calamba na may bar na kayang magdala ng mga sikat na banda. Pero parang biglang nawala sa tono ang lahat kamakailan. Sabi nga sa isang linya ng isang sikat na OPM song na Spolarium, dumilim ang paligid. Nagsimula ito nang makatanggap sila ng proposal mula sa nagpakilalang event producer na si Beyonce Osorio noong May 12. Sinabi ni Beyonce na napapayag niya ang OPM band na Cup of Joe na mag-gig sa Silim Bar sa June 29. Sureball na rin daw ang singer-songwriter na si Arthur Neri sa hiwalay na gig sa July 13. Well, o sa amin, ano na lang siya, income generation kasi tatauhin yung event eh. So sa amin ng bar sales, kanya na lang yung ticket. When it comes to yun nga, posting and marketing ng event, sa bar namin talaga yun. Kasi siya hindi naman siya nagpo-promote na. Siya lang talaga yung mag-organize ng event. Supposedly, siya lang ang magbabayad sa artist. Tapos kami na yung sa operations. Ang ticket sales ay dumediretso sa ano niya, sa bank niya and sa e-wallet niya. So, hindi talaga sa amin. 750 pesos ang kada ticket para sa early bird promo, habang 850 pesos ang regular price. Parang nasa tono naman ang business proposal ni Beyonce, kaya hindi na sila nagdalawang isip na kagatin ang offer. May good record naman daw si Beyonce sa kanila noon at wala namang naging problema. So paano kayong nakumbinse ni John Z
na makipagtrabaho sa kanya para makuha itong dalawang performers na to? Kasi nagpa-event na siya dito 2022. Naglatag na siya ng band dito. So, kami naman medyo at ease na. Paano yung kanyang personality? Ano ba siya? Yung pagkakakilala niyo sa kanya? Wala kaming personal interaction with him talaga eh. Actually, ako nakita ko lang siya dito nung event mismo ng Muni-Muni. Basta kami, usap lang kami through Viber kung paano yung making arrangement. Pero yun nga, parang medyo kilala daw yung John C. na yun sa industry na nagbubuk talaga ng mga bands. Dahil tiwala na, hindi na nanghingi ng anumang ID o kasunduan sina Carlo mula kay Beyonce. Wala kaming naging ganun din talaga. Ang contract, wala rin kaming contract sa kanya kasi hindi naman talaga siya affiliated dito eh. Kumbaga, lalapit lang siya, magpapa-event. Kung kumita, kami, hope namin kumita ka. Kung hindi, meron naman kaming bar sales. Una, magandang banda yung in-offer niya eh. So kami parang, uy, magandang banda to. Parang opportunity sa amin yun. Kaya medyo walang kumontra eh. Budol alert! Kahit pa may tiwala, humingi pa rin ng kontrata at i-background check ang mga ka-business deal. Malay nyo, sintunado pala sa mga business transaction ang kausap. Kampante raw noon sina Carlo na walang magiging palya sa ticket sales at booking ng artists na parehong nakatoka kay Beyonce. Nakaramdam ba kayo ng any suspicious feeling na uy, baka manloko to ah? May ganun. Kasi medyo malaking banda at the same time. Siyempre, due diligence din naman namin talaga to check if talagang valid ang event. So what we did, parang kinounter-check namin sa management ng mga bands kung totoo ba na nakabook yung mga bandang involved. And yun nga, nakabook naman daw siya. Planchado na ang lahat 1 linggo bago ang gig sana ng Cup of Joe noong June 29. Pero bigla raw silang nabahala nang sabihin ni Beyonce na nasa 500 katao na ang bumili ng ticket. Kailan nyo na-discover na na-scam kayo? Tumawag yung isang partner na, bro, sobrang daming table reservation, sobrang daming ticket reservation, parang kaya pa ba natin itong i-accommodate? Sabi ko, bro, kaya naman natin yan. Mag-plan na lang din tayo, meeting tayo ng plan. Tapos para kung nagbiro lang na parang ang dami nga, totoo pa ba to? Dahil may agam-agam na si Nurch ni Carlo, Kurt at isa pa nilang business partner na si Steven ang pangalan ni Beyonce online. Tumawag ulit tayo sa management kung nakapagbayad na ba, parang ganon. Parang mga 1 week before ng Cup of Joe, parang nagduda rin kami ng konti kasi sobrang dami eh. So, nag-investigate din kami. Tumawag pa sa ibang kakilala. Hanggang sa may nakapagsabi nga na scammer nga yan. Parang scammer yan. So, doon na kami nag-start mag-research about, tapos lumabas na si Yung article sa Reddit. article sa Reddit. Doon na nga, may mga lumabas na nga na may mga previous na na-scam na siya, ganyan. So, kami nag-worry na agad. Parang naano nga yata tayo. Naloko nga yata. Lalo pang tumindi ang hinala nila nang maalalang iba ang pagpapakilala ni Beyonce sa una nilang business deal noong 2022. Ang pagpapakilala niya sa amin is si Bjorn Carlo Osorio. Which is siya pala ay si John C. Osorio, which is kapatid niya. Nung time na nag-iisip na kami kung baka na-scam na kami, parang sinearch na namin yung name niya na Bjorn Carlo. Ang lumabas sa articles ay patay na yung tao. Kapatid niya pala yun. Tapos nalaman namin doon sa mga article doon sa Reddit na John C. pala yung pangalan niya. Yung Jorn na yun yung ginagamit niya sa lahat ng accounts niya sa banks, sa e-wallets niya. Yun yung ginagamit niya sa lahat ng transaction na nangyari. Mas na-alarm kami kasi yun nga, kung talagang legit yung event, bakit
gagamitin mo pa yung pangalan ng ng kapatid mo na nawala na, napatay na. Dahil tamang hinala na, tinuloy ni na Carlo ang sariling investigasyon. Dito na tumambad sa kanila ang mga mas malalapang revelasyon. Till nagpunta na kami sa management nung mga artist, doon namin nalaman na ibang valid ID pala yung pinasa niya nung nag-sign sila ng contract. Ibang wala pala siyang down payment na ginawa. Paano natin tutuloy yung event? Patay tayo. Ang dami ng taong umaasa na matutuloy yan. Tapos ganito, bigla natin mababalitaan na yun pala. Kung sa mga owner ng Silim Bar, Bjorn Carlo ang pakilala ni Beyonce, iba naman daw ang ginamit nitong pangalan nang makipagkasundo sa management ng mga artist. Nung sinabi namin yung issue niya na nakita namin sa Reddit, so nagbigay na ng minimal info yung management, like yung kung eto ba yon. So doon namin nalaman na ay hindi yan yung pangalan, Peki yung ID. Pero yun yung mukha. Yun yung mukha. So yun nga, lumabas nga doon sa investigation na ibang pangalan yung nga doon sa ID. Kaya patay, ibang tao nga, ibang ID nga yung ginamit. Charlie Rosales. O pare ko, ano ba naman ito? Parang nag-overdrive ang isip ni na Carlo sa narinig. Agad silang nag-post sa Facebook na hindi na matutuloy ang gig ng Cup of Joe sa July 29 at ni Arthur Neri sa August 1. Ang masakit pa, pinutakti sila ng mga bumili ng ticket at nagpa-reserve ng table sa mga araw ng inaabangang gigs. Hindi raw alam ni na Carlo ngayon kung paanong tutugunan ang mga humihingi ng refund. Sa amin, masakit. Hindi naman, hindi naman namin ginawa. Hindi naman kami yung scam. Bakit kami yung pagbibintangan? Although, naiintindihan din namin sila na, kami talaga yung client-facing. Kaya, ang ganda lang din siguro nitong platform na to para malinawan sila na, biktima din kami. Kung may kalaban tayo, yun yung totoong scam. Hindi kami, kasi kami, nagne-negosyo ng patas. Kung susumahin, nasa 800 katao ang bumili ng ticket para sa dalawang event. Kaya sa tansya nila, aabot sa 700,000 pesos ang naitakbong ticket sales ni Beyonce. Susunod, nirereklamong event producer, notorious na palang scammer sa lugar nila. Abangan yan mamaya sa Budol Alert. Parang bangungot ang naranasan ng mga owner ng Silim Bar and Kitchen dahil lang sa pag-oo sa misteryosong event producer kuno na si Beyonce Osorio. Kahit pa naputol na ang komunikasyon nila matapos silang i-block ng umano'y kawatan, nagbakasakali pa rin sina Carlo, Kurt at Steven na madaraan ito sa seryosong usapan. Nagpunta kami dun sa address niya noong July 1. Para makipag-usap. Kasi baka naman kaya ng settlement. Kasi nung time na yun, may isang event na hindi natuloy eh. Balak namin kausapin lang. Kung hindi mo itutuloy yung event, baka pwedeng ibalik mo na lang yung pera para wala nang gulo. Oo, kasi kami yung napapasama. Pag punta namin doon, walang tao. Sabi ng mga tao sa barangay, hindi na daw doon umuwi. At natuklasan din ni na Carlo sa mga taga-barangay Hagonoy sa Taguig City kung saan residente si Beyonce na marami na palang nagreklamo rito. June 27, may dumating si Carlos tsaka si Kurt. Tapos magpapablatter. Dahil sabi ko, anong case? Ano daw, scam? Sabi ko, tinanong ko sino? Sabi ko, Beyonce. Sabi ko, again? Sabi ko, pang ilang ka na? Sabi ko, pang ganon. Ngayong taon nga lang daw, pang-apat na sina Carlo na nagpabarangay kay Beyonce. Nung unang mga reklamo nga raw, dumadalo pa sa hearing ang tatay ni Beyonce.
siya pa nga raw ang nagbayad sa ilang naloko umano ng kanyang anak. Kaya yung time po na yun, last June 27, is pinuntahan namin yung bahay uli nung ni Beyonce. Eh yun nga, wala nang humarap. Wala nang, kahit yung tatay hindi na rin nagpakita. Pinuntahan din ng staff namin ang address ni Beyonce noong July 15. Pero tanging mga tahol ng aso ang sumalubong sa amin. Bahagya ring nakabukas ang pinto pero walang lumabas sa pagkatok namin. Hindi namin alam kung pinagtatakpan ba ng tatay o ano. Siyempre, tatay yun eh. Sa pagtatanong-tanong pa ng aming staff nung araw ding yon, natuntun namin ang tatay ni Beyonce na si Boying. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa kamera pero hinayaan niya kaming kumuha ng videos. Kwento ni Tatay Boying, ilang buwan na umanong hindi umuuwi sa kanila ang bunsong anak na si Beyonce. Wala rin umano siyang alam sa mga bagong paratang laban sa anak niya. Pero ang higit na ikinagulat niya nang malamang ginamit ni Beyonce ang pangalan ng namayapa ng anak na si Bjorn para makapanloko ng tao. Totoo pala ang nakitang impormasyon ni Carlo online tungkol sa pagpanaw ng kuya ni Beyonce na si Bjorn Carlo Osorio noong December 2021. Sinamahan mismo ni Tatay Boying ang staff namin na bisitahin ang puntod ng kanyang anak. Kwento niya, malapit si Beyonce sa kanyang kuya Bjorn nung nabubuhay pa ito. Napansin lang daw ni Tatay Boying na tila nalilihis ng landas ang nakababatang anak na si Beyonce mula nang mamatay ang kuya nito. Possible na trigger yung death ng kanyang brother. Or hindi na kasi natin alam kung prior to the death of the brother, meron na siyang mga behavioral manifestations. Importante dito is to get the history, kung ito ba ay ngayon lang o ito ba ay may konting simptoma na noon bago namatay ang kanyang brother. And pwede din kasi na yung brother's death niya is one ultimate trigger that could have exploded the symptoms. Nakwento rin ni Tatay Boying sa amin na hindi naman daw siya naging strikto sa pagpapalaki ng mga anak niya. Kung uuwi nga raw si Beyonce sa bahay nila ngayon, ipagluluto pa niya ito at pagsisilbihan. Kung titingnan mo ang isang taong merong antisocial personality problem, ito ay yung mga gumagawa ng mga bagay against the law. Going back to childhood, may nakikita ka na ang parents nila can be lenient, no? Yung pinagbibigyan, hindi pinapatrabaho, hinahayaan lang. So, ang possibility na malaman niya kung anong tama o mali, baka may problema tayo doon kasi they're not strict, no? Sinamahan namin sina Carlo, Kurt at Steven na maghain ng kaso sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Aminado silang pahirapan ang pag-trace sa perang pumasok sa e-wallet at mobile banking app na ginamit ni Beyonce. After all, the Philippines has still a bank secrecy law. While it is not anymore a practice in the international scene, the Philippines still retains its bank secrecy law, which really limits the giving of information to investigation or law enforcement agencies. Natapos na raw ang investigasyon ng cybercrime body sa kaso ni Beyonce. Ipauubayan na raw nila ito sa PNP o sa NBI. Our law enforcement partners will be contemplating on filing estafa cases in relation to the Cybercrime Prevention Act of the Philippines and probably other new laws instituted in the Philippines. Dahil sa nangyaring sakit ng ulo, time out na raw muna ang Silim Bar and Kitchen sa pagpasok sa mga ganitong transaksyon. Sabi nyo nga first time ninyong maloko ng ganito and your business medyo bago pa, 2 years. Anong klaseng pagbabago ang gagawin ninyo sa inyong operations para hindi maulit yung ganitong klaseng scam? Well, siguro, una, hindi muna kami magpapapasok ng third party kasi for the longest time naman, wala naman kaming third party talaga. Ang pangit kung maulit pa to sa ibang businesses na pumaparehas naman, hindi naman gumagawa ng mali.
Tapos dahil lang sa isang scammer, masisira yung negosyo na pinaghirapan ng mga tao. Ako po si Brian Basa at ito ang aking Budol Alert. Susunod sa Budol Alert, sponsored ad sa social media, peke pala, yan ang Budol Alert ni Jess De Los Santos. May mga tinatawag na sponsored ads sa social media. Dahil nga sponsored, akala ng marami totoong promo na malaki ang bawas sa totoong presyo ng mga gadget o produkto. Yun pala, mga mambubudol, ang sponsor. Jess, paano nakakalusot yung mga yan? Kasi Lucci, pag tinignan mo halimbawa, yung ads na inilalabas niya, makikita mo ang taas ng engagement. Yun na nga Minsan, eh. libo yung nag-like. At may Kasi nagre-reviews pa. Kaya Oo. pag tinignan mo din yung actual page, makikita mo ang daming followings. Umaabot pa nga ng 6 digits minsan yung following. Oo. Kaya ikaw makukumbinsi ka, baka legit to. Tapos, ang add-on pa doon, ang laki ng discount na makukuha mo doon sa produkto. Ay, yun ang pinaka-attraction dyan, di ba? Mura. Mahilig sa promo ang maraming Pilipino. Mapa-online o personal na transaksyon, hahanap tayo ng mga katagang sale o buy one, take one. Aminado riyan ang madiskarting tatay na si Jefferson. Matagal na raw naghahanap ng murang dashcam si Jeff para sa kanyang sasakyan. Bukod kasi sa pagpasok sa trabaho araw-araw, gamit niya rin ito sa negosyo nila ng kanyang misis. Mismong si Jeff na raw minsan na nagde-deliver ng mga tinda nilang pagkain. Bakit mahalaga na meron kang dashcam kapag ginagampanan mo yung role na yun, yung responsibility na yun? Masisave namin yung transactions din. Gamit yung own dashcam na recorded na masisave ko yung file. Parang hulog ng langit nang makakita si Jefferson online ng bagsak presyong dashcam. One time, nanonood lang naman ako ng mga videos while using social media apps. And then, may lumabas na ad sa akin yung dashcam. It's look very legit. Meron siyang free na 128 gig na memory. Meron pa siyang nilagay na na parang kasama yung wall mount, kasama din siya. Tapos may libre din siyang back camera pag magre-reverse ka. So napaisip ako, kailangan to, necessity to nowadays. Naka-sale din sila. During that time nakalagay. So magkaano? $799 yung price eh. Nang i-click ang sponsored ad sa Facebook, sunod-sunod na mensahe ang natanggap ni Jeff mula sa page na dashcam recording. Ang nakalagay doon, yung how to order, yung package noon, tapos naka-arrange na siya. And then katabi na nun yung pambalot nila. Yung pambalot nila kasama yung delivery service eh. So it's look very legit talaga. Pero dahil gusto munang makasiguro, hindi agad chinek out ni Jeff ang nakitang produkto. Napapaisip din ako kung may doubt ako na tutuloy ko ba yung pagbili nito or what. Nag-inquire ako. Bakit ka may doubt? Kasi nga medyo mura siya. Kasi alam ko yung price range eh. Nagbabrowse din ako sa other platforms. Other platforms. Eh. Nakumbinsi lang daw si Jeff nang magpakita ng reviews at proof of transactions ang seller. Ano nakalagay doon? Ang nakalagay, ang ganda ng dashcam. Kumbaga, napaka-worth niya compared doon sa price. Kumbaga, very affordable. Nakalagay ng customer Yes, feedback. may mga customer feedback siya. May mga rating pa na stars. Budol Alert! Huwag agad paniwalaan ang ratings at review na ipinadadala ng online seller. Mas mabuting puntahan na lang kung may physical store ang nagbebenta, lalo na kung gadgets ang bibilhin. March 9 na magdesisyon si Jeff na bilhin na ang dashcam. COD o cash on delivery ang napili niyang mode of payment para raw iwas scam. Wala sa bahay si Jeff nang dumating ang kanyang delivery noong March 11. Kaya ipinasuyo niya muna ang bayad kay Mrs. Nagkasundo kayo.
Sabi ko, pag may dumating dyan, i-inspect mo muna before mo receive. Nung dumating yung item, so doubt siya kasi iba yung pagkakapackage. Pinabuksan namin sa rider, tapos binidyo din ng misis ko eh. Tapos yun nga, nakita namin, yung in-order namin, ang laman, shoe wipes. Shoe wipes? Yes. Ayo ah. Shoe wipes na ang cost niya lang is mga 5 pesos lang siya sa mga shopping apps eh. Nag-usap na lang sila na riders, sa kanila daw i-charge yun kapag gano'n. Sinabi ko na lang sa misis ko, sige, hayaan mo na lang. Sabi ko, wala tayong magagawa. Imbis na makamenos, lalo pang napagastos. Dismayado rin tuloy ang misis ni Jeff. Nagalit din siya sa akin kasi nga daw, hindi ko background check mismo yung page ng seller. Then sabi niya, it looks really scam nga daw. Hindi na raw naireklamo ni Jeff ang dumating na item. Bukod kasi sa binlock na siya sa messaging app, peke pala ang binigay na contact number ng budol na seller. Pag ganun inisip mo, parang 800 sa paningin ng iba, parang it's an amount na madaling i-let go. Ganun din may mindset mo. Ang hirap din kumita ng pera. Yung 800, magkano minimum? 620, 650. So, it's more than parang 8 hours, mga 12 hours mong pinagpaguran yon. Medyo masakit pa din para sa atin. Tulad ni Jeff, sa isang sponsored at din naingganyong bumili ng gadget ang single mom at online language teacher na si alias Rose. Matagal na raw niyang gustong palitan ang luma niyang laptop na tumagal sa kanya ng higit 10 taon. Kahit pa nga second hand, papatosin daw ni Rose basta't parehong brand. Ang nagastos ko kasi dun sa 2011 kong laptop, more than 100,000. Talagang ininvest ko siya kasi nga, yun yung lifeline ng trabaho ko. Lahat ng mga e-work ngayon, ginagawa ko na noon pa. Yun nga lang, kapos pa si Rose sa budget sa ngayon. Naghanap po ako ng mahihiraman. Kasi kumpante po ako na mababayaran ko po yun dahil nga may trabaho naman po ako tsaka may pending po akong project. June 29 nang matisod ni Rose ang isang online shop na nagbebenta ng gusto niyang laptop. Napindot ko lang po yung isang ad ng merong nagbebenta ng laptop. Tapos biglang nag-pop up yung messenger na ang daming mga promos. Yung gusto kong laptop, nakalagay one last stock available. Mabilis pa sa alas 4 nag-reply ang seller na Switch Apple Store. Lalo raw na engganyo si Rose nang malamang may kasamang smartwatch at ibang freebies oras na mag-order siya ng laptop. Bakit po kayo mura? Sabi ko. Sabi niya, diretso kami sa supplier mismo sa ibang bansa. Mahigit 100,000 pesos ang inaasahang presyo ni Rose para sa gusto niyang dekalidad na laptop. Pero 70,000 pesos lang daw ang benta rito ng Switch Apple Store. Magdaragdag lang daw siya ng kaunti sa budget niya sana para sa second-hand laptop, magkakaroon na siya ng brand new. Pero before po ako nung nagbayad, chinek ko po yung page. May 300,000 plus followers. Tapos tinignan ko yung mga post. Meron siyang shop. Nag-post pa sila nung mga transactions nila. Nag-post pa sila ng nag-deliver na sila, naka-deliver na sila with the riders, mga mukha ng mga riders nila. Tapos, nag-post din po sila ng mga artista. Nang time na yon nagtuturo ako. Sinabihan ako bigla, sa middle ng turo ko, ma'am, kukunin niyo po ba? Kasi may kukuha na, isa na lang po yung nandito. Sabi ko, ako, kukunin ko yan. Nagpadala si Rose ng 70,000 pesos sa mobile banking account na binigay ng online seller. Pero tila nag-iba ang ihip ng hangin matapos magbayad ni Rose. Ba't ang tagal? Nag-acknowledge lang ng payment. Tapos, nung hinihingi ko na yung resibo, wala na akong narinig na block na ako. Hindi po ako makatulog ng ilang araw. Kasi hindi po akin yung pera.
Problemado ngayon si Rose kung paano babayaran ang hiniram na 70,000 pesos para makabili ng laptop na magagamit niya sana sa mga racket. Hiniram ko yun kasi dun sa isang kaibigan ko na alam niya na I'm working hard. Inalaw niya yun na sige, pero please pay it immediately once meron na, ganyan. So all my life na naging single mom ako, never akong nagkautang. Kung hindi ako kakain, okay lang, huwag lang magutom yung anak ko. Minsan na nga lang akong manghiram. Ganun pa yung nangyari. Nakita ko yung Facebook page noong dalawang gadget store, kapansin-pansin, halos parehas na parehas. Meron lang pagkakaiba doon sa pangalan. Yung isa, Switch Apple Store. Yung isa naman, Switch Apple Premium Reseller. Etong Apple Store, ang likes niya, 314,000. Ito namang sa isa, 78,000. Ang nakakabahala rito, yung 300,000, yun yung nagsascam. Samantalang itong 78,000 at mas mababa yung engagement, yun pa yung legit. Pinuntahan din ng staff namin ang address sa Facebook page ng Apple Switch Store sa Santa Rosa, Laguna. Tumangging humarap sa camera ang mga tauhan sa store. Pero kwento nila, halos araw-araw silang pinuputakte ng mga customer na gustong mag-avail ng mga promo na inaalok ng peking seller. Sa ipinadalang pahayag ng Switch Apple Premium Reseller, nagbabala sila sa peking ads at hindi makatotohan ang presyo ng peking seller na gumagaya sa kanila para makapanloko ng mga mamimili. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad para mahuli ang mga kawatan sa likod ng peking page. Hinihikayat nila ang mga customer na direkta na lang bumili sa kanilang mga branch. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, pahirapan ang paghabol sa naturang peking seller dahil nagbabayad ito sa social media company na Meta para sa sponsored ads. Gagamitin yung pangalan ng kumpanya nila at magpo-post ng ad itong mga scammer na may promo, 50% off dito sa mga produktong yan. Yung palang pag-click nila, hindi naman napupunta doon sa kumpanyang yan. Napupunta sa scamming site at doon sila nabibiktima. Hindi ito binevet ng social media platform. Kung sino man ang willing na magbayad doon sa ad na yan, pinopost lang nila. So, kung magkiklik kayo, wala silang assurance or guarantee na lehitimo yung mga nagbabayad ng ads na yan. Kung wala na rin lang namang magagawa, charge to experience, ika nga. Magiging maingat na lang sina Jefferson at Rose sa susunod at wala nang mabiktima pang iba ang mga salot na peking sponsored ad. Ano yung biggest learning for you here? Mas maganda pa rin, kahit na it costs time, magpunta ka sa mall. Never trust a page that doesn't have a review, nor comments, negative or positive. At nakakalungkot is itong mga social media platforms become their enablers. At it would seem that they're not doing much in order to control or to reduce itong mga scamming na ito na ginagamit yung platform nila. There has to be some way of making them accountable sa ganitong mga bagay na panloloko sa mga mamamayan. Totoo talagang binago ng social media ang buhay natin. Sa ngayon, naglipa na talaga ang mga walang matinong magawang nakapeperwisyo pa sa iba. Kaya talasan ang paningin at panamdam. Mag-ingat sa mga kawatan online. Ako po si Jess De Los Santos at ito ang aking Budol Alert. Abangan sa aming pagbabalik, Social Security System o SSS nagbabala laban sa mga naglipa ng text scam. Susunod na yan. Extra Budol Alert! May
Nakatanggap ba kayong text message galing sa SSS o Social Security System? Pero ang kaduda-duda, ang numerong ginamit, text scam yan. Nagbabala ang SSS sa mga kumakalat na text message na naglalaman ng paraan sa pagkuha ng benepisyo o di naman kaya late na pagbabayad ng kontribusyon, pati SSS registration. Huwag i-click ang mga mensahe dahil fake text alerts ang mga yan. Dadalhin ka ng link na yan sa mga phishing site na kumukuha ng personal details ng online SSS account mo. Kapag nakuha na ng mambubudol ang mga mahalagang impormasyon, ayun, pwede nang mag-access para mag-apply para sa SSS loan o pagkuha ng iba pang mga benepisyo. Paano makita ang peke sa legit? Una, tiyakin na galing ang mensahe sa SSS. SSS ang dapat na lumabas sa screen. Kung galing yan sa mga hindi kilalang cellphone number, mambubudol yan. Ito naman ang website ng SSS. Kung iba ang link, ignore very quick dahil budol red flag din yan. Mag-file ng report sa email address na ito kung nakatanggap kayo ng ganitong text. Nakikipagtulungan na ang SSS sa mga sangay ng pamahalaan para malabanan ang mga fake text scam na yan. Sana nga umubra ang powers nila para last na nila yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Tandaan, maging alerto, huwag magpabudol.